Magandang gabi mga kalagay. Dito tayo live sa Richmond Badminton Court. Ang programang paborito ng lahat at ng bayan. KLM, kumustang lagay mo? Kalagay. Walang boses ang aking host ngayon. Sasagutin natin dito sa ating programa ang mga katanungan tungkol sa alipunga. Hindi, alipunga adhad, hindi, mali. Tungkol sa mga katanungan nyo tungkol sa buhay, sa pag-ibig, spiritual, emotional, financial, at physical. Yan. Ito po ang inyong lingkod, si Doc NP, ang aking co-host, Masters of Science in Nursing. Aba. Walang iba kung hindi si Commander Kalagay, ang paboritong uncle ng bayan, Uncle George. Magandang gabi. Wag po, kuya. At of course, siya ang magaling na host sa isang programa na palaging pinapanood at tinututukan ng bayang pamagat ay Ayaw Cool kay Bata Pako. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Okay, Kalagay. Bago natin tawagan yung ating mga panauhin. Oo. Kasi ito ay espesyal na araw. Espesyal na celebration. Espesyal na ngayong celebration. araw. Ayan. Tournament pa yan. Tournament. May pa-tournament. Nagpa-tournament pa. Batang-bata. Batang-bata. Pero bago natin sila tawagan, okay, basahin muna natin ang isang bersikulo galing sa Sige. Biblia. Galing ng Psalm 139:13 to 14. Okay. For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Napakagandang kataga. Ngayon Kalagay, tatawagin na ba natin ang ating mga panauhin? Oh, before natin sila tawagin, tatawagin natin sila dahil nagsiselebrate siya. Nagsiselebrate siya ng kanyang 16th. 16. Ito bang 16 na to ay times magkano? 16th yan. 16. Hindi 60. Hindi 60. 16th birthday. Si Boki Bernales. Nanonood. Nanonood. Saka ang nanay ko. At saka si Teacher Jesusa Peña Flor, ha? Ayan. Bago natin sila tawagan Kalagay, tutok at i-share nyo itong aming programa dahil sa Pasko, mamimigay kami ng papremyo. Limpak-limpak na salapi ang pamimigay namin dyan sa Pilipinas. Yan. Tawagan na ba natin Kalagay? Tawagan natin si Ginoong. Wala na patumpik-tumpik ang ating pagtatawag. Wala na. Okay. Ayan. Tawagan natin ang The Power Couple. Ayan. Mr. and Mrs. John and Okay. Vida Alcanzo. Happy birthday! Yeah! Ayan. Happy birthday, John. Oh, thank you. You're celebrating your 16th birthday today. Oh, tama. Times. Galing. Ito bang 16th birthday na to? Ano ba exchange rate nito? Dollar ba to? Yung sa Yen? Pilipinas. Or pounds? Peso. Baka US. convert sa euro. Dollar. Yan. So, ano ang birthday wish mo ngayon? Sino tinatanong mo? Sino may birthday? Yung may birthday. Anong birthday wish niya? Yeah. Siyempre, Huwag mo sabihin world peace. good health. Happiness lagi. Good Lagi may health. happiness. Yes. Parati naman yan eh. Oo nga. Kay Vida, ano ba Anong wish mo para kay John? John? Good health din para sa kanya. Ay, gaya. Wala originality. Good health, happiness. Meron akong katanungan sa inyo dalawa. Nung bang nagising kayo ngayong araw na to na araw Anong una niyong ginawa? Anong una yung ginawa at anong una yung dinasal? Dumilat ang mata. Oo, tama. Binukas ko ang mata ko. Bago niyo dumilat yung mga mata ninyo. Tulog pa ako nun. May kinapaba kayo. Meron. Pampagising. Ano yun? Ano pa mo? Sa-
Ay, yung unan. Yung unan lang yung ginapa. Alam mo, kalagay, tatanungin ko si Bida. Sige, Ano tanong. ba ang iyong piniprayer? Anong na, Anong na, piniprayer? na ano? Pinagdadasal mo parati araw-araw. Anong prepare mo na regalo para sa kanya? Ay, prepare. Prepare. Oh. Akala ko pinipray. Ano bang prepare mo na regalo para sa kanya? Ah. Ngayong gabi, bago magtapos itong gabi ito. Sinabi na ni Jan sa akin You yan only eh. have 6 minutes. Ano si Bida? Ano bang meron ka bang special na regalo para sa kanya bago magtapos itong gabi ito? My love. Ay, yan nga. Tapos bago sa ibigay niya. Meron? Meron yung tenet, ten, 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 ten. May tanong ko lang sa itong mag-hero. Pare, nawalan tayo ng views. Ilang years na kayo? Shout out daw, shout out. Shout out. Yan, kay Lilian Hiquento. Lilian. Ilang years na kayo? Ilang years na ba? Ilang years na ba kayo? Ba't ka napapaupo? 16. 16 years? 16 years. 16, 1-6. Tamang-tama, 16th birthday din Oo, yan. 16. Birthday sabihin niya, nung nag-irap Oh, sila, titus pa lang siya. Alam siya. malamang. Titos pa. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, dito bang 16 years na kayo'y magkasama, meron bang mga challenges sa buhay ninyong dalawa? Challenges? Oo, mga challenge. Meron bang Diba? mga challenges sa buhay ninyong dalawa na nangangamba ang inyong pag-ibigan? Wala. Wala naman. Matibay lagi. Matibay lagi. Lagi yung pinag-uusapan. Ano ang mga ninyo, payo ninyo dun sa mga bago pa lang ikinasal na para tumagal sila ng 16 years? Kagaya sa inyo. Oo. Huwag magsabay ang galit. Aba, pag nagalit ka, pag natapos doon na ulit yung isa. Tama. One at a time. Tsaka lagi pag-usapan ng problema. Tama. Pero pag mainit ang isa, hintayin na ang gabi. Para lumamig. Alam mo kalagay, merong kasabihan Ano? na nanggagaling sa isang sikat na singer na ang pangalan ay Lady Gaga. Aha. Ano sinabi ni Ang Lady? sinabi ni Lady Gaga na there's 1 million reasons for me to walk away. Aha. But you only need one good reason to stay. Aba. Yan, diba? Sa inyong pag-ibigan, ganun din ba ang nangyari? Sa inyong Sino pag-ibigan? nagsasabay? Sa anong bagay lang kayo nagsasabay? Doon na. Doon na lang. O, syempre, mahirap naman pag Doon na. hindi kayo magkasabay doon. Oo. Mahirap. Okay, meron ba kayong sasabihin, babatiin sa ating mga milyong nanonood ng KLM ngayon? Ayan, no? O, 1 milyon, no? Happy birthday, Jan! Salamat. Meron ka bang pasasalamatan? Una-una sa asawa ko, siyempre. Ayan. Tapos sa mga kaibigan ko na, lalo ngayon, kanina nagkaroon tayo ng fun games, yung mga sumali doon. Thank you for the friendship. Thank you for the friendship and for the experience and for the love. Yes, tama. And for the food. Tsaka ang sarap ng pagkain. Shoutout dun sa gumawa doon ng fried rice. Siya yun. At saka yung yung scallop. Ayun. Si John daw na gano'n, isa-isa ginawa. Isa-isa yung pansin. Hindi. Denied niya pa yun. Sinisid ko yun, scallop. Salamat. Bago naman kayo palisin, meron kaming mga Huwag naman palisin, patapusin. patapusin. Konting katanungan. Okay, konting katanungan. Ang isasagot niya lang, ang isasagot niya lang, oo, O hindi. oo o hindi. Or totoo o hindi. Okay, ready na ba kayo? Gusto ko mabilis ang sagot, ha? Okay, sabay, ha? O sige. Ito ba? Dahil dapat sabay ang sagot nila. Sila. Samagot sila sabay. Ayan. Okay. Ready, ready. Ready. Mga palatandaan na tumatanda na daw ang lalaki. Number 1, tuhod at ubo na lang ang tumitigas. Hindi. Magkaiba ng sagot. Sabi niya, oo. Tayo hindi. Number 2, buhok na lang ang tumatayo. Hindi. Baka
Baka mabatukan ako. Hindi. Number 3, mukha na lang ang nagagalit. Oo. Hindi na ibang nagagalit doon. Hindi naman nagagalit. Hindi na, tumigil na pagkagalit. Number 4, hindi lang pantalon ang kulduroy, pati balak na rin. Last question, pasensya na lang ang humahaba. Hindi. Sabi sa, according to science, pag sumagot ka daw at saka mabagal, dito polygraph test, pag sumagot ka tapos mabagal, ibig sabihin, Hindi. mali yun. Kasi nugalingan yun. Maraming salamat. Salamat. Once again, We had Thank you. fun. Okay. Happy Happy birthday. birthday. Happy 16th birthday again. happy 16. Thank you. Salamat, Thank you, salamat. thank you. Thank you. Okay. Ayan. Ubo na lang yung tumitigas. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Alam mo kalagay, Dali ba basahin ko muna? oh, Kasi sinabi dito, mm, tuhod at ubo na lang ba yung tumitigas? Malamang. malamang. Buhok na lang ba yung tumatayo? Baka. Mukha na lang yung nagagalit. Hindi, may nagagalit din. Ano pa? Maliban sa mukha, Oh, ang ganda ng katanungan na to. ganda ng katanungan na to. Ayan. Okay, mga kalagay, alam mo ba na may padala sa atin ng mga funny memes? Tsaka sandali, nagpaano si Chris? Leonard Taghoy, Peñaflor. Peña ba? Papangkin ko na yan. Pamangkin mo yan, sa Pamangkin sa ano? Cebu. Sa Cebu. Sa Cebu. Ayan. Saan banda sa Cebu? Sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu. Yung pumatay kay Magellan. Oo, sa Hiltud-Tud. Hiltudod. Okay. Funny memes may nagpadala sa atin kalagay na pinadala to ni Boy Palaboy. Boy Palaboy. Noon daw, hindi lahat ng magsyota naghahalikan. Ngayon, hindi lahat ng naghahalikan ay magsyota. Ayan. Noon, tinitilian ang mga gwapo. Ngayon, pati gwapo, tumitili na rin. Aba, Ay, nako. Noon, ang mga gwapong lalaki nilalapitan ng mga magaganda. Ngayon, ang mga gwapong lalaki nagpapaganda na rin. ay, nako. Ano ba yun? Noon, ang mga presyo ng bilihin ay mura pa. Ngayon, mapapamura ka sa mga bilihin. Grabe naman to. Bakit ang tao, pag pinainom mo ng 8 basong tubig sa isang araw, ay di kayang ubusin? Pero pag Red Horse ang pinainom, kahit isang case ay kulang pa. Grabe. Ito pa isa, kalagay. Sige. Noon, ang pangit, hindi pinapansin ng mga babae. Ngayon, pati pangit, choosy na. Grabe naman to kalagay. Ano masasabi mo doon sa mga funny memes na pinadala ni Boy Palaboy. Tumpak yun. Tumpak Tama yun. Yun pala kalagay. Sige. Basahin na natin Meron yung... ba tayong Meron tayong nagpamalas padala ng liham. lihim na liham? Oo, ito Ito lihim ang na ating liham. maestro, Commander Kalagay na palagi nagbabasa ng lihim na liham. Ayan, lihim na liham. Pero Ha? bago mo sa ng Kalagay, bakit marami nagpapadala sa iyo ng lihim na liham? Siguro ay... Magaling ka bang mag-advise? Hindi naman. Winnie! Siguro ano lang. Ano lang? Nakikita lang nilang gusto nilang i-share yung kanilang mga lihim na liham sa buhay dahil alam nila dito sa ating programa ay patas tayo. Wala tayong ginigilingan. Kung ano ang ating naiisip na tama, yun ang ating binibigay. Para kang si Mike Enriquez. Talo pa si Ben Tolpo. Delikado yan. Sige, ito na yung lihim na liham. Okay. Etong lihim na galing pa po sa Pilipinas. Ayan. Hello po mga Hindi kalagay. sa Pilipinas. Hindi ba ito sa Pilipinas? Sa Odessa pala. Sa Odessa, Texas. Odessa, Texas. Hello po mga kalagay. Itago na lang po ako sa pangalang Basha Ambugan. Basya Ambugan. Basha Ambugan. Ako, parang ano to, may chlamydia na taga Odessa, Texas. Ayan. Aha. Isa po akong 50 years old
na teacher at nagtuturo ng 10 taon na. Okay. Ang asawa ko po ay 70 years old na teacher din na nagtuturo din ng 50 years na. Diba? At kare-retire niya lang nitong taon na to. Kamakailan at ay kinausap po ako ng aking asawa at kinumbinsin niya na naman po na ako ay magretiro na rin. Uy, bata pa siya ha? Oo, bata pa siya. Ibenta na lang namin ang bahay namin. Total, mahigit 1 milyon na po ang ipon naming pera sa retirement. Okay. At 4,500 kada buwan ang tinatanggap niya galing sa Social Security. Yan. Bayad na po ang bahay namin at may life insurance din kami. At gusto niyang samahan siyang maglakbay sa buong mundo dahil matagal nang yang pangarap ito. Okay. Ganda naman ang plano ng yan. Masipag po ang asawa ko at buong buhay itong nagtatrabaho. Pero hindi man lang lakbay noong noon sa ibang bansa at ibang state o sa ibang syudad man lang. Maliban na lang sa San Antonio at El Paso. Uy, San Antonio at El Paso lang nilakbay niya. Abay, grabe magtrabaho to. Oo, wala nang pahinga. At dahil plano niyang gawin ito ng habang kaya pa ay nakatawan niya, ay gusto niya rin akong magretiro. Sa totoo lang, matagal na rin naming pinagplanuhan ito. At kaya sa katunayan, ay malapit kaming maghiwalay noon dahil ayan po. Natabayanan nyo. Dahil sa palagi kaming nagtatalo tungkol dito. Dapat 5 taon before pa ang gusto na magretiro ng asawa ko, pero pinaglaban niya. Ito dahil noong panahon ngayon, 45 years old pa lang po ako. Ayan. So dapat mag-retire na sila ng 5 years ago, gusto ng asawa niya, pero dahil 45 pa lang yung asawa niya, Hindi pa pwede. ayaw niya pa mag-retire. Okay. Maraming dahilan kung bakit ayaw ng isip kong gawin ito. Number 1, kung napansin niyo po, 20 years pong agwat at medyo bata pa rin po ako para magretiro. May marami po akong gustong makamit sa aking career at gustong bilhin at makamtan sa buhay. At sa katunayan, gustong akong i-promote ng trabaho ko para maging principal. Meron naman pala siyang career path. Number 2, bago pa lang akong nagtatrabaho, dahil sa mga nakaraang taon ay hindi po ako nagtrabaho para maalagaan ko lang ang asawa at anak. Naging housewife pala siya. Pangatlo, may anak po kaming lalaki na 25 years old na nakatira po sa bahay. Kawawa naman kung maglalakbay kami, ibenta yung bahay at wala siyang matirhan. Ayan. Tama nga naman. Okay. Magpapadala po ako ng pera sa aking magulang mga kapatid sa Pilipinas. At pinag-aral ko po ang aking pamangkin. Marami pala siyang tinutulungan pa rin sa Marami siyang Pilipinas. binubuhay. Sinabihan ko po ang asawa ko na siya na lang ang mag-travel at mag-enjoy siya. Pero sinagot niya ako na baka pag ipanaubaya niya siyang maglakbay na mag-isa ay baka makakita siya ng mas sexy pa sa akin sa Costa Rica. Ayan. Mas bata at mas maganda pa sa akin sa Pilipinas o kaya babaeng dating lalaki sa Thailand. Marami pala siyang choices. Oo, siyempre, kung pabayaan mo ang asawa mo na maglakbay, Amerikano yan. No. Makakita yan na mas bata. Nalilito po
ang isip at damdamin ko kung ano ang gagawin. Mahal ko po ang asawa ko at sigaw ng puso ko ay gusto ko po siyang samahan sa kanyang paglakbay. Ayan. Pero ang isip ko ay nasa aking karera ngayon. Ano po ang maipapayo mo sa akin mga kalagay? Ayan. Bago natin Sagutin. sagutin ng sa ating mga kuro-kuro kalagay ang kanyang linalihan. Batiin ko muna ang aking sister-in-law. Si Na- Virgie. Hindi si Virgie, si Gingging yun. Si Gingging. Auntie ko yan si Virgie. Oh, si Tita Virgie, auntie ko yan. Si Gingging. Hi daw sa sa aking asawa kay Bybee. Si Virgie Cardel Peñaflor naman, Tiyahin ko tiyahin mo sa sa father side father side na taga Bohol, na taga Bicol. Bicol. Ayan. Marunong ba magluto yan? Marunong, magaling. Food vlogger. Food vlogger. Food vlogger yan. Ah. Food vlogger yan. Okay. Ay, grabe kalagay. Napakadaming question. Oh. Isa-isahin natin, i-dissect natin ito kalagay. sige. Ano masasabi mo kalagay? Okay. Ang una niya, number one na reason niya kung bakit ayaw niya, ito. Kasi yung anak niya, walang matitirhan. Oh. Pero i-summarize natin kalagay. 70 years old ang lalaki. Oo. 50 years old ang babae. Aha. 10 years pa lang ang career ng babae, habang lalaki, 50 years na nagtatrabaho, ready na mag-retire. Okay. Ready na mag-retire. Pero, alam mo kalagay, okay? Alam mo ba kalagay, ito isang meron akong kaalaman. Okay. Alam mo ba na sa lahat ng mga profesyon, okay, sa mga career at mga profesyon kalagay, okay, ang number one na nagre-retire na milyonaryo, alam mo ba kung anong profesyon? Ang Number one. stuntman, Hindi, stuntman. Di ba stuntman? Number one kalagay. Alam mo kung ano? ang guro, Engineer. engineer. Engineer kalagay. Also, of course, maintindihan mo kasi ang engineer, gumagawa sila ng mga ng mga building, ng mga bahay, siguro nai-incline sila sa real estate. At saka hindi naman marangya ang kanilang mga lifestyle. Aha. Okay. Kasi ano ba ang definition mo ng isang milyonaryo? Ang isang milyonaryo kalagay is yung total net worth mo minus ng total liability mo equals to 1 million or more. Okay. So, ang engineer is number one sa mga profession na nagre-retire na milyonaryo. Okay. Number two kalagay, alam mo kung ano? Accountant. Accountant. Okay, di siyempre, marunong sila mag-budget ng pera. Okay, marunong sila mag-ipon. Marunong sila mag-invest. So, nagre-retire din sila na milyonaryo. Karamihan sa mga accountant. I'm not saying na lahat pero in general sa isang survey to. Okay, sa profession na accountant, number 2 silang nagre-retire na milyonaryo. Ano bang statistics yan? Hindi ko siya masyado malala pero nabasa ko siya kalagay na ang number 1 sa mga profession, sa lahat ng profession na nagre-retire ng milyonaryo, sa middle class lang sorry, hindi ko na-add, sa middle class or common na trabahante. Okay, common na career person, trabahante. Hindi kasali yung mga businessman. Okay, common na trabahante, nagtatrabaho lang, straight lang. Nagre-retire, number 1 na maraming millionaires is engineer, number 2 is accountant. Hindi mo ma-expect kung ano ang pangatlo. Politiko yung number 1 sa Pilipinas. Sa Pilipinas iba yung reason kung bakit sila retire na milyonaryo. Dahil marami siguro silang nabubulsa. Tsaka yung mga yung mga religious leaders. Pero dito sa US so number 1 is engineer, number 2 is accountant. Alam mo, hulaan mo kung ano number 3. Ano? Guro, teacher. Okay. So, bakit tinanong ko rin yan, bakit teacher ang number 3 na mostly na in terms of career, in terms of profession, bakit maraming teacher na nagre-retire na milyonaryo? Kasi nasabi yan siya ng isang podcaster na psychologist na si Dr. John Deloney. Nasabi niya na it is a matter of money psychology. Ang Ibig sabihin, teacher
tinuturuan ang teacher na mag-ipon, okay? Nag-ipon, tapos because of 40 years or 30 years or 40 years of service, pagkatapos nila, they just wake up na pag-retire nila at 65 or 70 years old, meron na silang over 1 million sa bangko. Meron na silang Okay. teacher's retirement. Teacher's retirement. Pero, on the other hand, ang teacher din naman kalagay is one of the most stressed profession. Most stress kasi hindi nagbabakasyon, simple lang ang buhay, hindi nagda-drive ng Challenger, o kaya ng Corvette, o kaya ng Mercedes-Benz. Okay, diba? Simple lang, drive lang sila ng Corolla, yung mga ganon. I'm not saying na ganyan, ha? Okay, pero ganyan ang psychology ng pera, why teachers are third na nagre-retire na milyonaryo. Aba. Yan daw palagay. So, hindi nakapagtataka dito sa ating storya na ang 70-year-old na asawa nitong ating nagpadala ng liham is meron siyang over 1 million. Okay, hindi nakapagtataka. So, i-breakdown natin kalagay kung anong reason niya, bakit sa isip niya ayaw niyang Ayaw niya mag-retire pa. mag-retire pa. Number 1, mas bata siya, 50 years old. Aha. Number 2, 10 years lang ang career niya. 10 Pero, years pa lang ang 10 years career pa lang niya. ang career niya. Okay. Pero ang reason niya kalagay, Mapopromote pa siya. mapropromote siya. Okay. So, marami pa daw siyang gustong bilhin sa Tsaka yung buhay. anak niya, Mm. pag nebenta yung bahay, Mm. wala nang matitirhan. Oh. Tapos meron pa na siyang sinusuportaan. Mm. So ngayon, ito kalagay, number 1, yan ang reason. Dahil marami pa siyang gustong makamtan sa buhay at mapropromote pa siya. At saka meron pa siyang susuportaan. Meron pa siyang suportahan. Number 2, kalagay, bago lang daw siya nakapagtrabaho, hindi na siya nakapagtrabaho. So, again, it is financial reason para sa kanya. Number 3, ang anak niya kalagay, 25 years old. 25. 25 years old, nakatira sa bahay, kawawa naman daw. Ang advice ko kalagay, palayasin yung anak na yan. Palayasin yung anak. 25 years old. Tapos na ang responsibility niya. Napag-usapan natin yan sa huli nating podcast. pahinga lang na konti. Tapos na ang responsibility niya sa anak niya. So, bakit hindi niya pwedeng, but why can't they have their own life and go on with their life? Kasi meron na sila yung buhay yung 25 years old eh. Yeah. Kumbaga, baka pag nayain nila na, Parang ayaw maniwala kung sa baka naman pag yayain nila na kumain yan, baka naman hindi na sasabay sa kanila, kundi sasabay sa girlfriend. Ayan. Oo. Pangatlo Malamang. kalagay, nagpapadala siya ng pera sa Pilipinas Oo. sa mga pamangkin. Bakit mo problema ang pangpaaral ng pamangkin mo? Problema ng tatay-nanay nila yan. Sinong nanay niya? Bakit? So, kung ako kalagay, Kung ikaw pa lang yun. kung ako Ikaw pa lang. kung ako yung babae, si Basya Ambugan, Aha. kung ako, Hindi mo na papadala ng pera. I will go on with my life. Kasi ang makakasama ko ang aking asawa. So my spouse is my number 1 priority. Aba. Ang gusto ng asawa ko, is 70 years old na, baka mamatay na yan in 5 years. Oo, kaya Oo. samahan mo na. Kaya samahan mo na. Para maiyo talaga yung insurance. Ano ang kuro-kuro mo dyan kalagay? Totoo yan. Nabuhay ka, isang beses ka lang mabuhay sa mundo. Tama. Tapos kung hindi mo i-enjoy yung pagkubuhay mo sa mundo, sayang naman. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon Tama. na i-enjoy yung mga tinatawag nating earthly, kung sa Bisaya pa, lawas ng kahilayan. Ayan. Ha? Lawas nung kahilayan. Aha. Oh. In English, Tinatawag na worldliness, mga carnal wants. and Pero passion. hindi naman sa masama. Worldly lang, worldly. Oo. So, i-experience mo yun. Kasi, pagkatapos mo, hindi mo na ma-experience yan. You have work, you toil, you rest, you reap the rewards, you reap the harvest. Tama. So, yun ang dapat mong gawin. Dun sa anak mo, Uh-huh.
pinalaki mo, tinuruan mo paano maging mabuhay ng independent, Aha. binigyan mo ng tools, kaya Aha. patrabahuin mo, pagsikapin mo. Pagsikapin mo. Huwag mo siyang spoon feed all the time. Tama. Turuan mo na maging independent dahil sa buhay is dapat independent ka. Huwag kang mag-rely sa swerte. Tama. Mag-rely ka sa diskarte. Ayan. Yun ang sinasabi kalagay na it is better to be proactive rather than reactive. Stephen Covey, 8 Habits of Highly Effective People. Tama yun. Tama yun kalagay. Tama yun. Okay. Tamang-tama yun kalagay. Tsaka dun sa mga nanonood sa Cebu, Hmm. kay Ginang, Tita Virgie. hindi, si Ginang Jude, Uncle. Uncle Jude, Aha. Bakalso, Aha. magbago ka. Sabi ni Tita Virgie, good advice. Good advice. Oh. Yan. Sabi ni Salamat. Tita Virgie Cardel Peñaflor, magandang advice daw yan. O tsaka, Magandang advice. samahan mo yung husband mo na mag-travel kayo dahil ang inyong experiences at saka mga ano ninyo, dapat kayo. Kasi kayo naman nagmamahalan. Hindi naman ikaw at saka yung pamangkin mo sa Pilipinas. O yung pamangkin mo sa Pilipinas, pabayaan mo yun. Turuan mo silang maging independent. At saka yung anak mo, hindi naman yan Inutil. inutil at makakasama mo, ang makakasama mo ang asawa mo. And besides, you're in good standing. It's time for you to enjoy. Hindi nakapag-enjoy ang asawa mo for 50 years na nagtatrabaho, nakapag-ipon ng 1 milyon, may 4,500 sa Social Security Every buwan-buwan, month. every month, bayan ng bahay, bayan ng utang, may life insurance Eh pa. kung gusto mo, ngayon yung 4,500, doon na yun sa mga Colombiana, o sa mga Costa Rican. Costa Rica. O kaya sa mga taga-Thailand May na dating problema lalaki. ka pa. Kasi Oh. yung bahay mo, mahahati pa yun. Pag nag-divorce kayo. Ayan, Ayan, baka makahanap yung asawa mo ng Bata. ng taga South America, patay ka diyan. Patay So ka yun dyan. lang, yun lang. Huwag mo nang problemahin yung problema ng ibang tao. Problemahin mo. Inamdamin mo ng mabuti ang iyong opportunity na mabuhay ng matiwasay. Ayan. Shout At out saka mga kay Fe. Binibining Fe, Fe. Maya at Ginoong Ginoong Daniel. Maya. Ha? Ayan. Napaka ng mga mababait ito. Mga mabait, mga ang tawag niya, mabubuting tao. Mabuting tao. At kagaya natin mga warriors of Jesus Christ. Yan, Alam mo kalagay, merong balita nung isang araw. May nag-post kalagay. Happy birthday na naman. Hindi tapos happy birthday na to. Birthday. May nag-post kalagay. Nakalimutan ko itong balita na to kalagay ha. Itong balita na to kalagay. Alam mo bang may nag-post ng saging na nakaduct tape? Naalala mo ba 'yon? Saging na nakaduct tape na ang gumawa nun si Mauricio Catilan. Mauricio Catilan. At pinamagatan niyang comedian. Okay. At ang nakabili ay isang investor ng crypto na si Justin Sun worth 6.2 million. Aba, 6.2 million. Euros, pesos, dollars. $1 million. Ubusin niya ulit. Wag mo yan. Okay kalagay. Matagal-tagal na tayo nag-uusap dito. At bago yan kalagay, meron lang akong gustong i-share na galing sa isang philosopher. 'Di ba na panood natin yung fight ni Tyson sa ni Jake Paul? Yes. Ang sabi daw niya, kalagay, kung maihahambing niya si Tyson sa kanyang sarili, okay, ito ang kanyang filosofiya. Aha. I have earned more money now losing the fight compared to when I was winning before. I have gained prestige in winning but was paid garbage. I have spent this garbage in such a sinful life, and at one time in my life I ended up with nothing. Boy, it works. This experience humbles me and made me realize that self-worth is more important than foolish pride.
Now I am given a second chance to correct my life. And this time, I don't want it to go to waste. Tara na. Ano masasabi mo, Kalagay? Meron tayong mga konting minutong naiwan. Ang masasabi ko lang, Jude, Alam mo ba, Kalagay, masasabi ko niyang, Kalagay, ang lahat ng ating nakakamit dito sa mundo ay hindi ay galing lahat sa Diyos, Kalagay. Yan lang masasabi ko, galing lahat sa Diyos na nakamit natin dito sa mundo. No matter na magtrabaho sa isang kumpanya, Kalagay, ang gagawin ng kumpanya ay kukumustahin lang, isi-shake lang ang hand mo at magpapat lang sa iyong shoulder. You did a good job. Pero Tingnan niyo si Odette. Manalo niya ngayon. ang tanong, Mag-winner na yan. binibigyan ba ng pahalaga ang value ng iyong trabaho? Okay. So, hindi worth it na ang trabaho mo, igugugulin mo. Ang worth, Kalagay, is pasalamatan mo yun. pasalamatan mo ang Diyos at huwag mong pabayaan ang pamilya mo, lalong-lalo na ang iyong asawa. Ayan, mahalin mo. Mahalin mo. Dagdagan mo. Dagdagan mo ang pagmamahal, hindi ang asawa. Hindi ang asawang dagdagan ang pagmamahal. Oo, sige. Huwag mong dagdagan ang asawa mo. Ang pagmamahal ang dagdagan mo. Idagdag mo. Yan. Magtatapos tayo, Kalagay, sa isang bersikulo sa Biblia. Corinthians 13:4-7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Kalagay, 1 minute. Ano masasabi mo, Kalagay? Ako, Meron ka ba mga huling mga words? ang masasabi ko lang na sa buhay ng tao, you try to enjoy and live without hurting others and leave a legacy to those behind you, that they shall remember you for your good deeds and not for your boastfulness. Napakagandang kataga. Nanggagaling sa Commander Kalagay, Masters of Science in Nursing. Ang aking co-host ngayon, si Uncle George. Wag po. Wag ayaw, Col. Ayaw. Bata. Ako. Siya po ang host ng sikat na programang yan. Bago magtatapos, Kalagay, may katanungan tayo last time. Ang tanong natin last time is, gusto niyo bang magiging, sa palagay niyo ba, magiging presidente si Sara Duterte sa 2028? Alam mo ba, Kalagay, na mamimigay na tayo ng papermeo, pero isa lang ang sumagot. Isa lang? Ang nanay ko lang ang sumagot. Ay siya, ang nanalo. Siya ang nanalo. Oh, 500 pesos. Pero ang sagot niya, hindi, no. Hindi daw niya, sa kanya ng palagay, hindi mananalo. Or hindi mananalo si Sara Duterte as president sa 2028. Pero, pero sumagot pa rin siya ng no. Siya pa rin ang nakasagot. Sa mga nanonood, mapapanood nyo kami sa YouTube sa Doc NP channel, Doc NP, DOC-NP channel. At palaging tutukan ang aming programa, i-share ninyo at mamimigay kami ng papremyo Abangan. sa Pasko. Abangan! Ang ibibigay nitong aking kaibigan, Magbibigay kami. kumpare at commander na si Commander Kalagay ay 10 sampal. Ginabahan ako dun. Ginabahan. Muntik na. Pero yan, abangan nyo yung programa namin kasi magpapabigay kami. Mamimigay. Manood kayo at mag-share. Kung sino man yung makapagbigay sa akin ng address ni Jude Bacalso, Magkano ibibigay mo? bibigyan ko ng 1,000. 1,000. 1,000. Kung sino man yung makapag-video na masampal-sampal si Jude, 2,000. 2,000.
Pero hindi niya nilinaw kung pera o sardinas. Okay, mga kalagay. Salamat sa pagtutok nitong #1 programa. Hindi lang dito sa Houston, Texas. Hindi lang sa Amerika. Hindi lang sa Pilipinas. Pati doon sa Egypt at saka sa Iraq. Ayan, pati sa Kazakhstan. Kazakhstan, Palestine at Israel. Sige. Ang programang KLM. At huwag niyong kalimutan, ang mga papremyo sa susunod, Aha. kung sino man yung makapagsampal, Magkano yun ulit? 2,000. 2,000 ano? Tumataginting na 2,000. 2,000 latang pork and beans ang premyo. KLM, salamat sa papanonood. Kamusta ang Kumusta ang lagay lagay mo? Kalagay. Bye-bye. Bye-bye.